Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So first message ninyo, we have trust. Ayan, kailangan ng tiwala. Ano, Pisces, baka ang iba sa inyo rito nakakalimot, no? Nakakalimot na kailangan lang natin na magtiwala sa divine universe at magtiwala sa ating sarili at the same time, 'di ba? Na kahit ano man ang mga pagdadaanan or pinagdadaanan ninyo sa buhay na maaaring difficult situations, mga ganon, kayang-kaya ninyo yan masolusyonan. Kasi, in the first place, hindi ibibigay sa'yo ng divine kung hindi ninyo kaya. Hindi ibibigay sa inyo, hindi ilalagay niya sa path mo ang sitwasyon na hindi mo kayang i-handle, na hindi mo kayang i-solve, na hindi mo kayang hanapan ng way out. Diba? Kaya yan, kung may problema man kayo, kaya yan nandiyan dyan, ano, sa path ninyo. Because God knows na kaya mong solusyonan yan. God knows na kaya mong mapagtagumpayan yan. Okay? So, yun. Kaya magtiwala ka lang. Okay? Don't be, tawag dito, huwag kayong matakot. No, don't fear anything. Alright? Kasi, the divine is always there for you and with you. Okay? Para suportahan ka, tulungan ka, yung ganon. So, we have purity. Ayan. So, maaari, no, ng iba sa inyo, you have the purest intentions. No? Hindi lang para sa sarili mo, kundi para din sa mga tao sa paligid ninyo. Siguro, yung mga pinagdadasal mo, mga minimithi mo sa buhay, hindi lang yan para sa sarili mo, kundi para din sa mga tao sa paligid mo. So, pwedeng merong mga ganong sitwasyon dito, 'di ba? You have the purest heart, 'di ba? Maaring ang mga intentions mo, ang mga minimithi mo, mga pinagdadasal mo, hindi lang yon para sa ikakabuti mo, but also para sa ikakabuti ng ibang tao sa paligid mo. So, we also have patience. Ayan, be patient, no? Meron din tayong stillness. So, parang dito, parang stay put ka lang, no? Parang sinasabihan ka muna dito na, okay, do not take action yet. Pag-isipan mo siguro muna, planuhan mo muna siguro para mas magandang mag-take action kapag planado na, 'di ba? At least you have an idea on how you're going to navigate your journey, 'di ba? Mas magaan ang ganon kasi yung nangangapa ka, 'di ba? Kaya siguro stillness ka muna, pahinga ka muna, aside from you're getting ready, you're preparing for whatever it is na gusto mong gawin siguro, 'di ba? Prepare yourself, okay? Para you are super ready, para you are on top of your game, 'di ba? Handa ka physically, mentally, emotionally, spiritually, dapat fit and ready ka for it, no? Kaya kailangan mo muna na stay put ka muna so that you can ready everything muna, 'di ba? And be patient. Okay? Huwag tayong mag-rush, huwag tayong magmamadali. Kasi kahit magmadali ka, kahit ipagpilitan mo, ipagsiksikan mo yung gusto mo na mangyari, if that's not part of the divine plan, hindi rin mangyayari kahit anong pagmamadali mo, 'di ba? Kaya we need to be patient, and while we are practicing patience, kailangan din na makinig din kayo, no, Pisces, sa inyong intuition. While you are surrendering everything to the divine, importante na makikinig kayo sa gabay niya. Kasi for sure, while you are waiting, while you are being patient, there is something else, no, na kailangan mong gawin. Kaya makinig ka sa inyong intuition because dyan dinadaan ng universe, no, ang guidance para sa iyo. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages para kay Pisces. So, we have surrender to success.
You are ready to experience abundance. Wow, don't look back at previous roadblocks or difficulties. Leap into an exciting new world of possibilities. Ayan, kaya siguro ito, no, ang kailangan ninyong paghandaan. 'Di ba? Kaya kayo hinihingi ang inyong pagpapasensya at ina-advisean kayo na kalma lang muna, stay put ka lang muna kasi you are being prepared, no? Pinapahanda ka, no, ng divine universe dito para sa kung ano man ang mga paparating na bagong posibilidad, no? Kasi po pwede, no, na yung mga possibilities and mga opportunities na dadating, na papasok, could be related, no, dito sa kung ano man ang success, no, na makukuha mo. So, good luck sa'yo. So, we have surrender your belief in scarcity. The universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. In this way, you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dreams. So, napakaganda, diba? Kaya wag mong isipin, ano, na you are not worthy of abundance. You are not worthy of prosperity. Kasi lahat tayo, we are all entitled for that. We are all entitled for the abundance of the universe. Lahat tayo, kanya-kanya lang tayo ng paraan, no? Kung paano natin ito i-claim, kanya-kanya lang tayo ng paraan kung paano natin ito kukunin, um, kung paano natin ito makukuha, may isa sa katuparan, yung ganon, 'di ba? Kaya kanya-kanyang diskarte lang ito. But yun nga, no? Maybe it's about time na for you to release those roadblocks, release those blockages, release those negativity, no? Kasi maaaring yung mga negative thoughts, feelings, emotions ninyo or other roadblocks siguro, maaaring yun talaga ang nagiging major na dahilan kung bakit maaaring hindi ninyo nakukuha yung abundance na ito, yung blessing of abundance ng universe, 'di ba? Kaya it's about time na for you na pag-isip-isipan ninyo yon, ano yung mga nararamdaman ninyo, paano ninyo hinaharap ang buhay, 'di ba? How you are facing different circumstances in your life, 'di ba? With all positivity ba or with all negativity? Kasi always remember, no, na abundance is a positive energy. And if you are projecting negativity, 'di ba? Edi syempre hindi didikit sa iyo 'yan kasi negativity will attract negative. 'Di ba? Positivity will attract good things, will attract positive situations, no? Positive energies, yung ganon. Kaya kailangan i-align natin, ano, kung ano ang gusto natin. Kunyari, gusto mo ng abundance, gusto mo ng prosperity, then you should align your feelings, your thoughts, your emotions, 'di ba, sa energy na 'yan. 'Di ba? Para 'yun talaga ang mahatak mo, para 'yun ang makuha mo. Kasi kung magkasalungat, ay walang mangyayari, 'di ba? You will be attracting different things, no? At hindi yung kung ano ang minimithi mo, 'di ba? So, katulad na lang nung pagtatanim, 'di ba? Kung gusto mong mag-harvest ka, kunyari ng kalabasa, 'di ba? So dapat ang itatanim mong seed is kalabasa din. Kasi hindi ka naman hindi ka magha-harvest ng kalabasa kung ang tinanim mo buto ng ampalaya, hindi ba? So ganun din 'yon. If you are going to attract positivity, if you want to attract kunyari nga abundance and prosperity, then you should do things, or you should think and feel and do things, no, na naka-align doon sa prosperity and abundance, which is positive, 'di ba? So think positive, feel abundant, 'di ba? Think abundant, yung ganon, para na yun ang magiging action mo na, no? Kasi remember, no, yung anong iniisip natin, yun ang nararamdaman natin, at yun ang magiging action natin. Yung magiging action natin is in alignment with what we are thinking, 'di ba? So ang resulta nito, edi positibo din, 'di ba? Kasi positibo ang ginagawa mo, positibo yung intention mo, positibo yung nasa puso mo. So, for sure, ang action mo, positibo din. So, kung anong magiging bunga nito, resulta nito, is definitely a positive thing.
So we also have surrender comparisons with other people. Keep your eyes trained on yourself. Focus on your own strengths, attractiveness, and power. 'Di ba? Huwag na tayong magkumpara. 'Di ba? Huwag na tayong magkumpara ng sarili natin sa iba. Kasi hindi talaga po pwede. 'Di ba? Hindi, it's not gonna work like that. No? Kasi may kanya-kanya tayong uniqueness. Lahat tayo. We are all unique. Lahat tayo magkakaiba. 'Di ba? Lahat tayo, iba-iba tayo eh. Iba-iba tayo ng pagkatao, iba-iba tayo ng pag-uugali, iba-iba tayo ng way of thinking, iba-iba tayo ng perspective, iba-iba tayo ng atake sa buhay, iba-iba tayo iba-iba tayo ng timing, iba-iba tayo ng path na dinadaanan sa buhay, iba-iba tayo ng journey. Kaya walang basehan, no? Walang basehan yung comparison. Kaya hindi talaga siya uubra. Ano, hindi po pwedeng ikukumpara yung sarili natin sa iba, 'di ba? Or ikukumpara natin yung iba sa mga nangyayari sa buhay natin kasi we are all unique. You know? Kaya hindi talaga po pwedeng ikukumpara natin yung sitwasyon natin sa ibang tao. 'Di ba? Yung success nila, maaaring ang iba sa inyo nagtataka siguro, nag-iisip, bakit siya? 'Di ba? Masyado siyang successful. Bakit ako? Nandito lang ako sa ganitong sitwasyon. It's maybe because it's not your timing yet. 'Di ba? Nauna siya. Nauna siyang nag-take action, nauna siyang nangarap, nauna siyang nag-take action, kaya nauna siyang magtagumpay. 'Di ba? Eh kung kunyari kayo, baka ngayon pa lang kayo nagpaplano. Baka ngayon pa lang kayo nag-i-imagine kung ano yung gusto mong ma-achieve sa buhay. Tapos, baka ngayon pa lang kayo nagpaplano, so hindi pa siguro kayo nagte-take action, kaya wala pang resulta. Hindi ba? But dadating din kayo doon. Once na nakapagplano kayo, napag-isipan na ninyong mabuti, na-figure out nyo na sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Ano yung pangarap mo, 'di ba? Ano yung mga dreams mo, ano yung mga heart's desires mo. So, given, no, na napag-isipan mo na 'yan, na-figure out mo na kung ano yung gusto mo. So, mag-take action ka na ngayon. 'Di ba? Start taking action towards the realization na kung ano man ang mga pinapangarap mo, and you will see yourself one day na you are already living your dream. 'Di ba? You will also see yourself na you are already enjoying and embracing kung ano man yung mga heart's desires mo, 'di ba? So at maaari by the time, no, yung tinitignan mong ibang tao, maaring iba na naman din ang sitwasyon niya sa buhay. 'Di ba? Tapos ikaw naman yung nasa taas, ikaw naman yung namamayagpag, 'di ba? Sa tagumpay. Ganoon lang 'yon, 'di ba? Kanya-kanya tayo ng timing. Kaya hindi po pwedeng magkakaroon ng comparison. Okay? Tayo versus other people. So, good luck, Pisces. Thank you for watching. Love and light. Namaste.